Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina S. Paloma at ngayon ilalahad ko ang tutunan para sa daily devotion na pinamagatang Speak with a Point. So, yung scripture po natin ngayon is Ephesians chapter 4 verse 29 and sinasabi na, "Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear." Tagalog, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikakatibay ayon sa pangailangan, upang ito ay mapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. So, yung katuruan po natin ngayon is number 1, talking pointlessly is just air pollution. So, meaning, yung walang saysay na pananalita tulad ng usok na nakakasama sa atin at sa kapaligiran din, no? Nagbibigay ingay ngunit walang dulot na mabuti. Yan. Sinasabi dito na kung magsasalita tayo is dapat yung may saysay na, yung makakatulong, yung makapag-motivate sa iba. Hindi yung magsasalita tayo parang air pollution, nakakasama, no, sa tao. So, talking pointlessly is just air pollution. Number 2, talking must have a purpose. So, meaning, ang bawat pananalita ay dapat magbigay or maghatid ng layunin upang magturo, magbigay ng inspirasyon o magbago ng pananaw. Ayun yung sinasabi ito na talking must have a purpose. Kung magsasalita ka, kailangan may saysay, no? May goal, may layunin yun na pwede ka makapagsalba ng buhay, ganyan. Magbigay ka ng inspirasyon, advice na positive, hindi negative. So, talking must have a purpose. And number 3 is talking is meant to benefit others. Dapat gamitin natin yung pananalita upang makatulong, magbigay lakas o magturo ng tama sa iba. So, bilang application is number 1, speak only when you have a point. So, sinasabi dito na magsalita tayo kapag may punto yung sasabihin mo. No, huwag magsalita nang wala namang malinaw na dahilan or kahalagahan or puro kabastusan lang yung nasa bibig. Huwag pong ganun, no. Magsalita tayo kung may madudulot ba yung sasabihin natin sa iba, no. Ayun. So, example, sa classroom, sumagot lamang kung alam mo yung tamang sagot or yung opinion mo na mahalaga and tama din, no. Hindi yung babalik-bagay mo yung sagot mo para mangungutya ka pa, ganun. Huwag po ganun, no. So, speak only when you have a point. Number 2 is speak what is helpful. So, sinasabi dito na piliin yung mga salitang magpapagaan ng sitwasyon or makakatulong sa iba. Yun. Speak what is helpful. Magsalita ka kung makakatulong ka. Like for example, no, sa halip na pagpintasan mo, bigyan mo ng solution, no, ang problema ng kaibigan mo. Anwari, no, magbigay ka ng tamang advice, advice na paano niya ma-resolve yun, pang motivate ba, hindi yung yusihin mo pa siya, no, na usa naman ganyan. So, wag pong ganun. Let's speak what is helpful. And number 3 is speak to build others up, meaning gamitin yung salita para palakasin ang loob o magbigay pa ng inspirasyon sa iba or sa ating kapwa. So, example, purihin natin yung isang tao sa kanilang pagsisikap, no? Para matulungan sila magkaroon lalo ng tiwala sa sarili. Lalo na yung mga nonchalant. Yung mga yung parang wala silang yung wala silang confidence sa sarili nila kasi kinukot niya nga sila ng ibang tao, ganyan. So, yung mga ganun tao is dapat natin is mag-speak up tayo sa kanila na yung mga mabuting words ba para maengganyo sila, and especially is magtiwala sila sa sarili nila, and hindi lang sa sarili kundi mas magtiwala sa Panginoon dahil si Lord God yung magbibigay sa'yo ng confidence sa sarili mo. And let's speak to build others up. Magtulungan tayo, ganun. So, ayun lang ang pinakatunan sa daily devotion. Now, ay matunan kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po.